magbahagi ng inyong memorable na experience dito sa ating simbahan. Memorable na experience. So, syempre, una sa lahat, napakadami ng memorable na experience natin dito sa church. Kumbaga, too many to mention siya. So, pinaka siguro hindi ko na lang makakalimutan is, which is nung time na camp namin, way back, I think 2010, kung di ako nagkakamali, which is April siya din na. So, marami kaming kabataan na nag-attend sa part na yun. So, yung iba, siyempre, siguro naman kilala niyo yung iba. At yung iba din, siyempre, wala na din. So, makikita natin na sa part na yun, pagiging kabataan natin, na may experience sila. Pero, memorable sa akin yun, kasi bakit? Yun yung time na tinanggap ko si Cristo at doon ako na-baptize, which is on April. Nakalimutan ko lang ano yung exact date, pero I think it's from 17, kung di ako nagkakamali nung time na yun. So, memorable sa akin kasi doon ko na feel na yung time na yun, kailangan ko mag-serve sa Panginoon. Kumbaga, yun yung time na handa ka na maglingkod sa Panginoon. No turning back. Yun yung pinaka-memories na naalala ko. Siguro sa part ng spirituality. So, marami pang iba. Kagaya yung mga banding natin mga kabataan. Ayun yung mga memories na hindi ko makakalimutan kapag meron tayong gawain. Sa tuwing hapon. Kumbaga, alam natin na napakasaya natin sa mga partner na yun. At yun yung mga bagay na hindi natin makakalimutan bilang kabataan na hindi naranasan ng ibang kabataan. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng kabataan nararanasan kung paano yung maglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, napaka-swerte natin, pinagpala tayo na kumbaga lumaki tayo at nakakilala tayo sa Panginoon. Kasi kumbaga sa panahon natin ngayon, kung titingnan naman natin, di ba? Tanungin mo sila, bakit kayo nag-church? Bakit parang ang saya-saya nyo kahit may problema natin? Which is, di ba, yun napakalaking impact natin. So, siguro kung titingnan natin, memories yun na sa atin nakilala natin ng Panginoon at tatanggap natin. So, Pangalawang question. Ano po ang pinakadakilang biyaya ang natanggap po mula sa ating simbahan? dakilang biyaya mula sa ating simbahan. Marami yan, natutuusin. I think, siguro, ang pinakadakila na bigay ng church mula sa akin, I think yung wisdom and knowledge na nakuha ko mula sa atin. So, kung ano yung tinuro nila sa atin, yung salita ng Panginoon na binabahagi natin, binabahagi nila na sinishare sa atin. Yun yung I think, na greatest gift na natanggap ko sa simbahan. Yung karunungan na binigay nila, binahagi nila. Kasi sa akin, kung bakit ko nasabi niya yun yan, kasi sa pagiging kabataan, andyan yung maraming tukso, maraming struggle, maraming mga bagay na makakadlang sa'yo para sa paglilingkod sa Panginoon, which is time, which is social media, mga kaibigan mo, katrabaho mo. Minsan, yung mga tao na minsan hindi mo lang napapansin, maliit lang na bagay na nakukuha nilang oras sa'yo. Malaking impact na yun para hindi mo magawa yung nais ng Panginoon sa'yo. So nakatulong yun kasi kagaya ng siguro bibigyan ng sample mula kay Pastor Hazel yung sinabi niya yung napag-aralan namin yung time na sinabi niya na tawag dito. So, medyo nakalimutan ko lang. So, ayan. Nasa live tayo, tapos sabay nakalimutan ko. So, ayan. Medyo nakakatawa yung ganun. So, yun lang. Siguro, I think yung sinabi niya na know the people in our heart. So, bakit ko nasabi yan? Kasi, tayo, nakikisalamuha tayo sa mga tao. Nakikisalamuha tayo sa iba't ibang klase ng tao.
sa kaibigan mo, sa kabarkada mo. Which is, kapag hindi mo na ipakita yung bilang isang Kristiyano na, oy, bakit hindi mo ako naintindihan? Diba? May mga sarili-sarili tayong point of view. Pero kailangan natin bilang bilang kabataan na may pagkakakilala sa Panginoon, na malaman din kung ano yung nasa puso nila. Kung ano yung state na kalagayan nila. Kasi kung hindi natin maunawaan, how will come na maunawaan natin sila at makakapagbigay tayo ng magandang halimbawa. So, ayun lamang. Ayun lamang. Okay. Ano na? Maganda ko yung masagot mo. Nagtawa-tawa sa kaibigan. Nakakalimutan na talaga. Bloopers yan, may bloopers na tayo. Okay. Ayos mo. Ano?